Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa patuloy niya yung pag-iingat sa ating buhay na muli na niya tayong iningatan at mag-aaral na po muli tayo ng aklat ng Jesus Name Above All Names entitled Great Remedy for Sin. It's January 23. Sa John 3:17, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So, pumarito po ang anak ng Diyos para tayo ay iligtas, hindi po para hatulan yung mga kahinaan natin, kundi tayo ay tulungan sa ating mga kahinaan. Christ said to His disciples, Ye are the light of the world, as the sun goes forth in the heavens to fill the world with brightness. So must the followers of Jesus shed the light of truth upon those who are groping in the darkness of error and superstition. But Christ's followers have no light of themselves. It is the light of heaven that falls upon them, which is to be reflected by them to the world. So si Kristo nagsalita sa kanyang mga disipulo na sila ay magiging liwanag sa mundo, gaya ng araw na nanggaling sa langit na nagniningning sa lupa, na makikita ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga disipulo kung ito ay susundin ng mga disipulo ang palatuntunin ng Panginoon. So, kailangan sumunod sila sa Panginoon. Gaya sa atin, susundin natin ang Panginoon dahil si Kristo po ang liwanag ng katotohanan na nagniningning sa gitna ng kadiliman at punong-puno ng kasinungalingan na kasanlibutan. At ang mga sumusunod sa Panginoon ay magiging liwanag sa kanila at sa mundong ito, at ang liwanag ng langit ay magiging sa kanila at magre-reflect ito sa mundo. The light of life is freely proffered to all. Everyone who will may be guided by the bright beams of the Sun of Righteousness. Christ is the great remedy for sin. None can plead their circumstances, their education, or their temperament as an excuse for living in rebellion against God. Sinners are such by their own deliberate choice, said our Savior. This is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. So, ang liwanag po ay si Kristo, ang liwanag ng buhay, at ipinagkaloob sa atin ng libre ito. At kung kahit sino ay makakatanggap nito, kung siya ay aayon sa liwanag ng katwiran, at kung tayo ay susunod sa mga yapak ni Kristo, dahil si Kristo po ang tanging gamot sa kasalanan, at siya po ay nagmamakaawa para sa atin upang tayo ay makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng merito ni Kristo. Kaya nga, ito yung hangarin natin, na maangkinawa natin ang karakter ng Panginoon. Kahit anumang sabihin ng ibang tao sa atin, hindi sana na tayo magagalit. Pero ano man yung maririnig nating mga hurt word, parang nabubuhay yung yung kahinaan natin. Kaya nga sa bawat bagay o sa bawat isa sa atin na tinutokso ng kaaway, ay kailangan nating mapanagumpayan sa pamamagitan ng liwanag ng katotohanan, sa pamamagitan ni Kristo. Pumarito si Kristo para iligtas ang tao. Pero bawat isa, mas minamahal nila ang mundo, ang kasalanan, kaysa sa katotohanan. Mas minamahal pa ng tao ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan ng makapagliligtas sa kanila. At ito po'y nakakalungkot. When the claims of God are presented, those who love sin evince their true character by the satisfaction with which they point to the faults and errors of professed Christians. They are actuated by the same spirit as their master, Satan, whom the Bible declares to be the accuser of the brethren. Let an evil report be started, and how rapidly it will be exaggerated and pass from lip to lip. How many will feast upon it like vultures upon a heap of garbage. Kung tayo po ay makakatanggap ng mga katotohanang iprenesenta na ng Diyos sa atin, bababago po yung ugali natin. At magiging mapagpakumbaba na po tayo sa ating sarili. Kaya kailangang magkaroon tayo ng Espiritu ni Kristo upang anuman ang mga pakana ng kaaway ay atin itong mapanagumpayan. Dahil si Satan po
I-declare na sa Bible na He is the accusers of the brethren. Tinatamaan niya yung ating kahinaan. Kaya mahirap makapanagumpay. Mahirap na tumingin sa Panginoon kung nakatingin tayo sa mga pakana ng kaaway. Kaya wag nating pakikinggan ang mga evil report na nasa ating harapan. Kailangan nating tumingin kay Kristo na siyang tagapamagitan sa atin, siya ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. The true Christian, he that doeth truth, cometh to the light, that his deeds may be made manifest that they are wrought in God. His godly life and holy conversation are a daily testimony against sin and sinners. He is a living representative of the truth which he professed. So, ang tunay na Kristiyano, yung gumagawa at sumusunod sa katuusan, sumusunod sa kalooban ng Panginoon at nagpapakita ng liwanag sa sanlibutan. Ang kanyang mga mabubuting gawa ay naluluwalhati ang Panginoon. Ang kanyang Diyos noon na buhay at banal na pakikipag-usap, sa araw-araw ito yung magbibigay patunay na siya ay dahan-dahan ay mawawalan ng kasalanan at inihiwalay niya ang kanyang salita sa mga walang kwentang salita at siya ay nagiging buhay na representante ng katotohanan na kanyang pinaniniwalaan. Of these true-hearted followers, Jesus declares that He is not ashamed to call them brethren. Everyone who at last secures eternal life will here manifest zeal and devotion in the service of God. To know their duty is to do it heartily and fearlessly. They follow the light as it shines upon their path. Regardless of consequences, the God of truth is on their side and will never forsake them. So tayo mga kapatid, nalaman natin ang katotohanan. Ito yung nagpapaalala sa atin na yung katotohanan na magpapabago sa atin. At kung tayo ay tunay na buong pusong sumusunod sa Panginoon, i-declare niya sa atin na tayo ay kanyang mga sumusunod. Ipapakita niya sa atin ang liwanag, ang katotohanan, ang buhay. At ang bawat isa na sumasampalataya nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan tayong maging masigasig sa paggawa, sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Zeal and devotion in the service of God. Na alam natin na itong gawain natin, kapag ginawa natin ng buong puso, ito ay magiging successful. Na tayo'y lalakad sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag. For the reflection po sa ating ngayong umaga, is my life a testimony for or against sin? How can I know the answer? So, paano natin malalaman na tayo po ba ay nagpapatunay na tayo po ba ay lumalakad sa katotohanan or sa kasunungalingan? Kailangan nating alamin, saliksikin natin ang ating mga sarili. Kausapin natin ang Panginoon. The more natin kinakausap siya, the more niyang ipapaliwanag sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Kung nakakaranas man tayo sa matinding pagsubok, mga kapatid, tutulungan tayo ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Bawat luha, tumutulo, bawat pagsisikap ng bayan ng Diyos natin, alam niya. Alam niya yung mga patutunguhan natin. Alam niya kung ano yung gagawin natin, kaya ipapaalala niya sa atin. Mga bagay na imposible para sa atin, kapag gumawa tayo sa gawa ng Panginoon, walang hahadlang dito, kahit pamilya mo pa. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, nawa atin pong pagmuni-munihan ang kanyang mga salita. Dahil wala na pong ibang makakapagtanggal ng ating mga kasalanan. Kapag tayo ay lumuhod, sumaklolo sa Panginoon, naghahanap siya sa atin, nawa ay pagkaloob na po natin ang buong puso nating paglilingkod sa Kanya. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless.